Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Backwoods. Nagsimula ang pelikula sa gitna ng kagubatan kung saan kagigising lang ng bagong mag-asawa na ito mula sa unang gabi ng kanilang honeymoon vacation. Nang ipagpapatuloy na sana muli nila ang kanilang honeymoon ay naudlot ito nang biglang may dumating na isang bantay kalikasan na agad na tinawag ang lalaki para kausapin sa isang sulok. Nagtataka man sila sa kakaibang kilos ng opisyal ay sinundan pa rin ito ng lalaki. Lingid sa kaalaman ng bagong mag-asawa na may nag-aabang na palang isang malaking mutant sa likuran ng mga puno kung saan dahil sa sobrang takot ay napatakbo na lang kaagad ang babae patungo sa kanyang asawa na kanyang nakita na lang din na walang pakundangan na tinapos ng nagpanggap na bantay kalikasan. Wala siyang nagawa kung hindi magtatakbo na lang muli habang umiiyak kung saan hinahabol na rin siya ng iba pang mga lalaki na may mga hindi normal na anyo na kagaya ng parang mutant. Dahil hindi niya kabisado ang pasikot-sikot ng kagubatan, hindi nagtagal ay nagawa siyang makorner ng misteryosong grupo ng mga halimaw na ito. Makikita na lang na dinala siya ng mga kakaibang kalalakihan na ito sa isang madilim na pasilidad at makalipas lang ang ilang minuto ng kanyang pagkakakulong sa isang kulungan ay binihisan naman siya ng isang puting damit kasunod ng pagtali sa kanya sa isang kama kung saan habang nanonood ang iba pang mga kakaibang nilalang sa loob ay dumating muli ang nasabing malaking mutant at sinimulan nitong tikman ang minalas na turista na nagbabakasyon lang sana kasama ang asawa sa nasabing kagubatan. Samantala sa ibang eksena naman sa isang kumpanya sa syudad ay makikita ang isang grupo ng magkakaibigan at magkakatrabaho na sila Gwen, Maggie, Adam, Jason, Peter, Chan, Paul, at ang kanilang boss na si Johnny ay pinag-uusapan ang paparating nilang company outing at team building sa kaparehong gubat kanina. Napagplanuhan nilang magsagawa ng palaro kung saan maglalaban-laban sila sa isang airsoft battle na ang mananalo ay magkakaroon ng bonus sa kanilang mga sahod. Pagsapit ng takdang petsa ng nasabing bakasyon ng kumpanya ay nagbiyahe na sila patungo sa nasabing lugar at makalipas lang ang maghapon na biyahe nang huminto sila saglit sa isang resto bar at gasolinahan para magpahinga ay nawerduhan na agad sila sa mga tao na kumikilos ng kakaiba kaya napagdesisyonan na nilang magpahinga at mag-enjoy na lang muna sa isang malapit na lawa sa paligid. Habang walang patid silang nagtatampisaw sa malamig na tubig at nagpapakasaya sa kanilang bakasyon ay wala silang ideya na may nanonood na pala sa kanila sa masukal na bahagi ng gubat. Matapos nilang makapag-relax sa paglangoy ay naghanda na ang buong grupo ng magkakaibigan para sa kanilang napagplanuhan na team building airsoft battle kung saan naghati sila ng dalawang grupo ngunit ang sanay kasiyahan lamang nila ay biglang nauwi sa hindi inaasahang problema nang sinimulan na silang atakihin ng grupo ng mga taong gubat na ito kung saan mabilis na dinakma ang kabilang grupo nila Maggie na kahit magpumiglas pa sila ay wala rin silang magawa dahil na rin sa dami ng nagsulputan na mga ito na pilit silang iginagapos. Nagsimula na ring magtaka ang kanilang boss dahil hindi pa rin nagsisimula ang kanilang palaro kaya tumawag ito sa radyo para tanungin ang kabilang grupo kung nasaan na sila, subalit wala silang nakuhang sagot at tanging kahindik-hindik na pagsigaw lang ang kanilang narinig sa kabilang linya. Nang marinig nila ito ay agad silang kumilos para hanapin sana ang iba nilang mga kaibigan na mga ito subalit nakita na lang nila na may nagsabotahe sa gasolina ng kanilang kotse at sa mabilis na pangyayari ay makikita na lang na maging sila ay inaatake na ng mga taong gubat. Napatakbo na lang kaagad ang tatlong natitira sa mga magkakaibigan na hindi pa nagagawang mabiktima ng mga halimaw na ito. Pinuntirya rin nila ang mga paningin nito nang sa ganon ay magkaroon sila ng mahabang oras para makatakas agad at makahingi ng tulong.
Nang makahanap sila ng signal ng radyo ay nagmadali silang tumawag sa pinakamalapit na istasyon ng pulis para humingi ng tulong na mailigtas ang iba pa nilang mga kaibigan na makikita na dinala ng mga halimaw na taong gubat sa kanilang parang tagong tirahan sa kagubatan. Ikinulong nila ang mga lalaki para maging pagkain habang si Maggie naman ay iniharap sa isang matandang babaeng tinatawag ng mga lalaki na mama. Mapag-aalaman na ang lahat ng magagandang dilag na kanilang nakukuha ay ginagamit nila para sa kanilang pagpaparami ng lahi. Mula sa pagpapatuloy na pagtakbo nila Adam ay nakita na nila ang pulis na nakausap nila kanina sa radyo. Kaagad silang sumakay sa kotse nito para magtungo sa istasyon at mapagplanuhan kung paano maililigtas ang mga kaibigan nila na hawak ng grupo ng mga taong gubat, subalit nagsimula na silang magtaka nang biglang lumiko ito pabalik sa gitna ng masukal na lugar. Huli na ng kanilang mapagtanto na ang lalaking ito ay sangkot rin sa kabaliwan na gawain ng mga hindi maipaliwanag na uri ng tao na kumukuha ng mga napapadpad sa kanilang bayan para gawing pagkain at palahihan. Pagkarating sa kuta ng nasabing mga cannibal na ito ay mabilis na inihalo sila Adam sa iba pang mga lalaki na kanilang mga kaibigan habang si Gwen naman ay iniharap sa matandang babaeng pinuno kung saan nakita niya rin sa kwarto na nandirito si Maggie at mababakas na tila katatapos lang itong anuhin ng nasabing malaking mutant. Habang inihahanda na ng mga cannibal ang gagawin nilang pagluto sa kanila ay binihisan na nila si Gwen ng katulad na kasuotan sa mga naunang kanilang pinapalaihan. Nagsimula na rin magdasal ang mga sasaksi bago magsimula ang seremonya kung saan habang nagpupumigla si Gwen sa pagkakatali sa higaan ay namukhahan niya ang isa sa mga ito kung saan ito rin ang babaeng nasa isang missing poster at ngayon ay makikita na lang na tila tuluyan na rin itong nabaliw at sa hindi maipaliwanag na kababalaghan ay mabilis na lumaki ang tiyan nito na parabang nagkabunga agad ang ginawa ng halimaw na mutant sa kanya noong nakaraang araw lang. Kasabay nito nang tatapusin na sana si Adam ng tagaluto sa resto bar ay buong lakas siyang pilit na kumawala sa pagkakatali at gigil na gigil niyang pinabagsak ang baliw na ito hanggang sa tuluyan na niya itong tinapos. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at tahimik siyang bumalik sa kulungan ng kanilang mga kaibigan para tulungan sila Peter na kasalukuyang ginagawang libangan ng isa sa mga nagbabantay. Matapos mapakawala ni Adam ang natitira sa kanila na sila Peter at Jason ay hindi nila napigilan na ibuntong sa isang halimaw na ito ang matinding puot dahil sa nangyari sa iba nilang mga kaibigan. Kasabay nito ay makikita na sinisimulan na ng mutant na gapangin si Gwen, sa halip na mag-iiyak lamang at tanggapin ang naghihintay sa kanyang kapalaran ay nakaisip siya ng magandang plano. Nagpanggap lang siya na nagugustuhan niya ang ginagawa sa kanya ng halimaw na ito kung saan lubos itong ikinatuwa ng mutant kaya nagkaroon ng pagkakataon si Gwen na utuin ang nilalang para tanggalin ang kanyang tali kasunod ng buong lakas niyang pag-atake sa mukha nito at pagtakbo papatakas. Nakalabas na rin sila Adam kung saan ang kanilang sinusubukan na buhusan ng gasolina ang kuta na nasa ilalim ng lupa ay nahuli sila ng isa sa mga cannibal kaya wala silang nagawa kung hindi tapusin na ito kaagad at pasabugin na ang unang kwarto na kanilang nilagyan ng mga gasolina kung saan nagsanhi agad ito ng malawakang pagsiklab sa loob na agad na ikinatapos ng mga cannibal na hindi malaman ang gagawin dahil sa biglaan nilang pag-atake mula sa ibabaw ng lupa. Lumikha rin ito ng malakas na mga pagsabog kaya nang marinig ito ng buong komunidad ng mga cannibal ay lubos silang nagkagulo sa kanilang buong kuta. Hindi nila tinigilan ang mga ito at lahat ng bawat makita nilang pasingawan ay kanilang binubuhusan ng mga gasolina at mabilisan na pinapasabog ang loob kung saan dahil sa magandang estratehiyang ito na kanilang naisip ay maraming bilang kaagad ang naubos sa mga kalaban. Kalaunan ay nalaman na ng pulis na nakawala na ang kanilang mga bihag at napagtanto nila na sila Adam ang may gawa ng mga sunod-sunod na pagsabog. Bagaman unti-unti na silang nagtatagumpay sa pagsupil sa mga halimaw na mga ito ay naisip nila na kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil nasa ilalim pa rin ng underground hideout ang kanilang mga babaeng kaibigan. Habang patuloy na nagkakagulo ang buong komunidad ay pasimpleng bumalik si Jason at maswerteng natuntun kaagad niya sa isang kwarto ang kanina pang umiiyak na si Maggie.
Sinubukan niya itong ikalma ngunit hindi mapigilan ni Maggie na sobrang mag-alala dahil ayon sa kanya ay may nararamdaman siyang gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan na tila palatandaan na nagkaroon agad ng bunga ang ginawa sa kanya ng malaking halimaw na mutant kanina. Dahil hindi pa rin nakakabalik sila Jason at Adam para iligtas sana sila Gwen at Maggie ay wala itong napagpilian pa kung hindi makipaglaban sa mga ito. Dahil ayaw pa rin tumigil ni Maggie sa kakaiyak ay binuhat na ito ni Jason palabas para makaalis na sila sa malaimpyernong lugar na ito, subalit hindi pa man nakakalayo ay makikita na lang na nag-aabang na pala sa kanila ang pulis at ang pinuno ng komunidad kasama ang iilang miyembro at ang malaking mutant na buhat-buhat pa si Gwen. Nagsisigaw ang tiwaling pulis kung saan pilit nitong pinapalitaw sila Adam at Peter. Dahil sa banta nito bagaman alanganin ang kanilang sitwasyon ay lumitaw pa rin sila. Nang mapagpasyahan ng mga baliw na cannibal na tapusin silang dalawa ora mismo para maging kabayaran ng ginawa nilang pag-atake kanina ay nagawa pang maibaligtad nila Adam ang sitwasyon ng magawa ni Peter na mabigyan ng sunod-sunod na atake ang tiwaling baliw na pulis kasabay ng pagkakadakma ni Jason sa matandang babaeng pinuno ng mga ito na naging dahilan para hindi na makapalag ang mga armadong kalaban. Pinakawalan na rin ng mutant na ito si Gwen at para silang mga tutang na bahag ang mga buntot dahil sa takot na sumabog ang pampasabog na hawak ni Jason. Inutusan na nito ang mga kaibigan na umalis na sila at huwag na siyang alalahanin pa. Ngunit habang nagtatalo-talo pa sila dahil ayaw sundin nila Adam ang plano nito ay ginawa itong pagkakataon ng matandang babae para makuha ang matalas na armas sa kanyang bulsa na agad naman itong ginamit pang tapos sa lalaking nagpapakabayani lang sana. Dahil sa nangyari ay gumanti kaagad si Peter at tinapos nito ng walang alinlangan ang pinuno kasunod ng kanilang pagsisimula sa pagtakbo. Nalaman ng mga kalaban na peke lang pala ang pampasabog kaya agad din naman na nagsihabol ang mga ito sa apat na natitirang magkakaibigan. Dahil hindi kabisado ng mga ito ang pasikot-sikot ng bahaging ito ng kagubatan ay minalas na nakatapak si Peter ng isa sa mga patibong na agad na tumapos sa kanya. Nanlumo man sa mga sunod-sunod na kamalasan na nangyayari sa kanila ay nagpatuloy muli sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isang mataas na burol kung saan tila dito na sila tuluyang nawalan ng pag-asa at nagsimula na silang humagulgol. Sa sobrang takot na muling makuha ng mga cannibal ay nawalan na si Maggie ng pag-asa pang magpatuloy. Nang makita nila na papaakyat na rin ang mga humahabol sa kanila ay buong lakas loob silang tumalon sa kaninang lawa kung saan sila nagsasaya. Matapos nito ay tuluyan na nilang nahanap ang kalsada at maswerte na may nag-aabang na isang lehitimong pulis na makakatulong sana sa kanila, gayon nga lang ay nakasunod na agad ang mga baliw na ito kung saan tinapos nila ang pulis. Pinulot kaagad ni Adam ang armas ng opisyal at kanyang ginamit sa mga cannibal na sakay ng kotse. Matapos niyang maiwasan ang rumaragasang sasakyan ay maswerte na tinamaan niya agad sa puso ang mutant. Nakuha pang humingi ng pakiusap ng baliw na tiwaling pulis pero dahil sa tindi ng ginawa nila sa kanilang mga kaibigan ay hindi nakaramdam ng kahit kakaunting awa si Adam at mabilisan niyang binura ito sa mundo. Kalaunan ay dumating na ang mga otoridad para dalhin sila sa malapit na pagamutan. Sa pagtatapos ay sinugod rin ng mga agent pa mismo ng FBI ang nasabing kakahuyan kung saan naninirahan ang komunidad ng mga cannibal, subalit nang makita na nila ang eksaktong lokasyon ay binulagan na lang sila ng kaparehong malaking mutant na mapag-aalaman na lang na nakaligtas pa pala. Special shoutout kay Susan Gozem, kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Ariel Andres from Coyapo, kay Rose Blossom, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.